Ayan ang mensahe ng Panginoon sa atin sa araw na ito ay matatagpuan nga po sa 1 Thessalonica 3. So sabi dito, ipinadala nila Pablo si Timoteo sa Thessalonica upang tiyakin na ang mga kapatiran doon ay maging matatag at palakasin ang kanilang mga pananampalataya sa kabila ng mga panguusig. So, ang panguusig po is parte na po ng ating pananampalataya yan. So, even si Jesus Christ ay inusig po sa panahon na siya ay nagbiministeryo. So, ang mga Pariseyo ay patuloy na inuusig ang ating Panginoon nung siya ay naghahayag ng salita ng Panginoon. And even today, churches receive yung mga panguusig po. Dahil ang mga tao hindi nila nauunawaan ang tunay na kalagayan at ang tunay na katotohanan. Kaya naman ang mga tao is inuusig nila kung ano yung nakikita nila nakakaiba doon sa kanilang mga paniniwala at pananampalataya. So, pinadala si Pablo upang tiyakin na hindi manghihina ang mga kapatiran sa Thessalonica at magagapi na mga pag-uusig. So, ganun po ang ating Panginoon. Ang Panginoon is laging nakatunghay po sa atin at siya ay nagpapadala ng mga kapatiran, ng mga tao, ng mga sugo niya upang pumunta sa ating mga churches or i-message tayo upang patatagin at palakasin ang ating mga kalooban. So, minsan nararamdaman natin yung pag-uusig sa ating mga paligid at hindi maiaalis sa atin na tayo ay nanghihina sa ating pananampalataya dahil dito. So, kapag nararamdaman natin yan, lagi nating isipin na ang Panginoon ay lagi nating kasama. So, darating yung time na si Lord magpapadala yan na mga sugo niya para kayo ay kamustahin, para palakasin ang inyong pananampalataya. So, dito makikita natin na sila Pablo ay nag-aalala na baka daw nagapina ng dyablo ang mga kapatiran dahil sa panguusig. So kapag tayo po ay under attack or inuusig po ng mga tao or ng kahit na sino po, dumarating yung time na tayo ay nadidepress. Dumadating yung time na tayo ay nagkakaroon ng doubt. So iyon po yung atake po ng kaaway sa atin. So nagda-doubt tayo, totoo ba talaga yung ganito? Totoo ba talaga ako ba talaga ay lumalakad sa katwiran ng Panginoon? Ganun po. Inaatake tayo, binibigyan tayo ng lies, ng kasinungalingan ni Satan na minsan hindi natin maiwasan na tayo ay naniniwala doon sa mga kasinungalingan na ibinibigay sa atin ni Satan. And even, ipapaalala pa niya sa atin kung ano yung mga nakaraan natin, kung ano tayo noon. Ipapaalala pa rin niya yan upang lalo tayong bumaksak sa ating pananampalataya at tayo ay matukso doon sa mga sinasabi sa atin ng kaaway. So, dito napatunayan nila Pablo na nananatiling tapat ang mga Thessalonian sa ating Panginoon sa kanilang pananampalataya. Nawa ay patuloy tayong matagpuan ng ating Panginoon sa kabila ng mga panguusig na ating tinatanggap ay magpatuloy tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Sabi nga ng Panginoon sa Matthew 11:28, lahat tayo na nabibigatan, ibigay natin sa Panginoon yung ating mga daladalahin at dalhin natin yung pamatok ng ating Panginoon dahil ito ay magaang. So, ibig sabihin, kapag tayo ay dumaranas sa mga pag-uusig, ng mga burdens, sa mga anxiety sa buhay natin, ibigay natin sa Panginoon. Hayaan natin na si Lord yung maging katuwang natin sa pagbuhat ng mga burdens na to, ng mga panguusig na to. Dahil kung kasama natin si Lord, madali natin na malalampasan ang mga pagsubok, ang mga pang-uusig na yan. So mananatili tayong tapat sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. So ninanais nila na makarating sa Thessalonian. So, dito makikita natin na ang mga anak ng Diyos ay may pagkakaisa. That even kahit na ano pang lugar, yung gawain ng Panginoon, ninanais ng mga kapatira na makarating sa lugar na yon upang muli magkita-kita. Makikita dito yung unity
na mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. At iyon din po sa panahon na to, ang nais ng ating Panginoon na even iba-iba ang pangalan ng ating mga churches. The Lord is my banner, Breath of God, Christian World Ministry, Bethel Bible Temple, JPOS o River of God, or JIL, or Logos Global Mission, kahit na ano pa po ang ating mga pangalan ng ating mga churches, ang nais ng Panginoon bilang tayo ay parte ng katawan ng ating Panginoon, tayo po ay may unity. Tayo po ay magkakakilala at tayo po ay nagkakamustahan bilang mga anak ng ating Panginoon. At sa panahon na ang bawat churches ay dumaranas ng mga pang-uusig, dumaranas ng mga suliranin, ang bawat churches ay nananalangin para sa mga churches na inuusig o para sa mga churches na dumaranas ng mga pagsubok. Kaya naman po, ako po ay inatasan ng Panginoon na magtayo ng isang organization kung saan ang bawat isa ay nananalangin. Ang bawat isa na miyembro ng bawat churches ay nananalangin. So, itinayo po ng ating Panginoon ang buklod ng panalangin, intercessory ministry. Ito po ay hindi church. Ito po ay isang samahan po ng mga nagkakaisang Kristiyano na ang layunin ay manalangin para sa mga churches, para sa mga leaders, sa mga members, sa mga pastors na dumaraan sa mga problema, ng mga pagsubok, gayon din naman upang lalong tumaas ang foundation ng pananampalataya ng mga tao. So, ang prayer po is the backbone of churches. Kung ang mga churches ay hindi nananalangin, maunti po ang paglago or hindi lalago ang isang church dahil wala pong panalangin. Ang panalangin ay ang komunikasyon natin sa ating Panginoon. Paano tayo lalago kung hindi tayo nakikipag-communicate sa ating Panginoon? Kung hindi tayo lumalapit sa Panginoon, kung ano yung mga nais ng Panginoon ipagawa sa atin, hindi natin nalalaman kasi hindi tayo nananalangin. Kaya naman ang layunin po ng buklod ng panalangin, intercessory ministry, ay ipanangalangin ang bawat churches na magkaroon ng mga prayer warriors. Sa bawat churches po na yan, maaari po tayong sumali dito sa buklod ng panalangin. Ito po ay isang samahan ng mga nagkakaisang mga churches, sa mga nagkakaisang kapatiran upang ipanalangin ang bawat isa at maabot ang mga kabataan, mga bata at katandaan at ang mga tao at turuan na manalangin ang bawat isa. Dahil napaka-powerful po ng panalangin. Dahil sa panalangin, nakakausap po natin ang ating Panginoon at direkta po tayo na nakakalapit sa ating Panginoon. Bilang tayo po ay anak ng ating Panginoong Hesukristo, tayo po ay may authority, tayo po ay may access na makalapit sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. Hindi po natin kailangan na manalangin pa kung kani-kanino upang maipaabot sa Panginoon kung ano po ang ating ipapanalangin. Maaari po tayong direktang manalangin sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo by the power of the Holy Spirit. Yan po ang nais ng ating Panginoon na tayo ay direkta po na manalangin sa Kanya, na hindi na po natin kailangan pa na dumaan sa kahit na sino pang santo upang manalangin lamang. So we have the access, tayo ay anak ng Diyos, may access po tayo na tayo ay manalangin. Kaya nga po ibinigay ng Panginoong Hesukristo ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo dahil winasak na po niya yung kurtina, yung pagitan, yung gap ng tao sa Panginoon. Noong dati po na ang mga na lumalapit lamang sa Panginoon ay ang mga high priest, ang mga pare,
at hindi sila pwedeng lumapit doon sa may hangganan ng kurtina ng templo. Ngayon po tayo po ay makakalapit niya dahil winasak na po ng ating Panginoong Hesukristo ang pagitan na yon sa tao at sa Panginoon. Ang Panginoong Hesukristo po ang namamagitan sa atin para tayo ay makalapit sa Panginoon, sa ating Panginoon, kay Yahweh. Kaya naman po, binigyan po niya tayo ng access na kapag tinanggap po natin si Jesus Christ as Lord and Savior, tayo po ay maaaring lumapit sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. We have the access, we have the authority na manalangin ng diretso po sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesukristo at sa tulong ng banal na Espiritu. God bless everyone.